malapit na tayo sa ating destination. Ito na yung entrance ng Crescent Head. Wow! Sheesh! So bababa tayo dito sa mismong dagat guys bago tayo bumalik dun sa parking area. Hindi ko na sigurado kung meron pang ibang pwedeng puntahan maliban dito sa part na to. Kung doon ba sa kabilang side kung meron pang pwede tayong libutin dun. So bago tayo bumalik sa parking area, bababa muna tayo dito. Ganda na ng lugar. At makikita mo talaga yung dagat. Malinaw yung tubig. And dito para may pasadyang gumawa ng silong dito. Gumawa ng silong dito, liliman. Tapos merong ano, surfboard. Mukhang naliligo yung may-ari nito. Ayan pa yung bisan nyo. Kaso yung towel niya yan nakalapag na lang sa ano, sa buhangin. So ang ganda talaga dito guys. Dito yan sa Crescent Head. Di ko sigurado kung part pa siya ng Kempsey, sakop siya ng Kempsey, or separate na siya na tawag dito, tawag sa atin sa Pilipinas barangay. Ibang barangay na siya. So lapit tayo dun sa tubig, pero hindi tayo magbabasa. Nalapit lang tayo dun. Parang sarap maligo kasi wala tayong dalang bisan. Parang doon talaga magandang mamingwit sa part na yun, sa may mga batuhan na yun. So magte-take muna tayo ng photo dito para after nun balik na tayo sa parking kung saan tayo nag-park. So ayan, babalik na tayo sa parking area kung saan tayo nag-park ng sasakyan. At medyo challenging ngayon kasi paahon. Nakikita nyo ba yan? Yung taas na yan, akitin natin. And as per dun sa board kanina, nung bago tayo bumaba, estimated na layo magmula ron hanggang dito is 700 meters. Hindi ako nagkakamali. So yan, umpisa na ng ahon. Di ko lang sigurado kung doon sa kabilang part meron pa ang pwedeng puntahan. Kasi may nakita ko kanina doon na bago ako bumaba, may nakakasalubong ako mag-aama. Doon sila galing sa kabilang side. Paahon naman sila. So kakaumpisa ko pa lang umahon, pero yan, nihingal na kagad ako. Mararamdaman mo yung hingal, pero yung
mapapawisan ka, hindi mo mararamdaman kasi lakas ng hangin. Ilang beses nga tumumba tong selfie stick kasi in-stand ko siya kanina doon sa may ibaba, sa may mismong beach. Hinahangin, bumabagsak, and buti na nga lang yung buhangin is malambot, so hindi nadadamage yung ating camera and pati yung cellphone. Sinubukan ko yung cellphone na pang take ng photo habang nakakabit dito sa selfie stick natin, selfie sticks na may stand. Ay, naramdam ko talaga kagad yung pagod. So kaya itong 360 degree camera yung ginamit ko para mas madaling mag-edit. Hassle kasi kapag sa GoPro pa yung gagamitin ko, yung GoPro yung gagamitin ko, kasi after mo mag-take ng mga video, mag-record, kailangan mo pa siyang i-download dun sa mismong application nila bago mo ma-download sa mismong cellphone mo. Yan, nabubulol ako dahil sa hingal. Yun nga, kailangan pa siya i-download dun sa mismong app bago mo siya ma-download sa cellphone mo, bago mo siya ma-edit. Ang ginagamit kong editor ngayon is KineMaster. Matagal ko na siyang ginagamit, yung KineMaster. Actually naka-subscribe ako sa kanila kasi maganda yung benefits kapag naka-subscribe ka. Annual yung subscription ko sa kanila, so yun yung ginagamit ko madalas pang edit. Tapos yun nga, unlike sa GoPro, itong ating Insta360 degree camera, doon sa mismong apps pwede mo nang idiretso na i-edit dun yung video. Kaya may masasalubong tayo. Hello. Hello, man. Yun nga, sa Insta360 pwede mo siyang i-edit diretso dun sa apps yung mga video na na-record mo, then diretso download kapag na-edit mo na. Kasi sa GoPro na-download mo muna dun sa from camera papunta dun sa apps, and then dun sa apps papunta sa cellphone, and then dun mo lang may edit kapag pag na download mo na sa cellphone yung mga na-record mo. Nakakalok dahil sa kaya itong ginamit ko yung Insta360 degree camera. At the same time kasi dahil na 360 degree camera siya, mas malawak yung maka-captured nya sa video, unlike sa GoPro. Naka super wide lang siya. Super wide yung pinaka maximum na pwede mong gamitin, pero hindi mo makaka-capture halos lahat ng nasa paligid mo, unlike dito sa Insta360 degree camera. Wala pa naman akong bawang inumin, hindi ako nagdala kasi ang plano ko kanina bibili nila ako sa madadaanan kong store. Yun nga lang, dumire-diretso na kasi ako ng biyahe, kaya hindi na ako nakabili. Pero bago tayo lumabas dito sa KMC, baka maghanap tayo ng Coles. May nadaanan ako kanina, Bunnings, kaso more on ano yun, tawag dito, more on mga gamit sa hardware. Wala silang mga groceries.
So ayan, malapit na tayo dun sa unang hinuntuan natin kanina, kung saan na figure out natin na hindi pa pala nakaset ng 360 degree camera itong Insta360. Ayun, tsura ng dagat oh. Baka hindi rin tayo magpapagabi, uwi rin tayo ng maaga-aga, siguro mga 5 o'clock. Ang oras na ngayon is 3:34. Hindi tayo magpapagabi kasi ang biyahe natin is kulang-kulang 1.5 oras. So ayan, nandito na tayo sa unang hinintuan natin kanina. At ayan nga yung tsura niya kaya. So ayan, natatanaw na natin yung parang ano ba yan, malaking tangke ng tubig ba yan, kung saan tayo nagpark ng sasakyan. And napansin ko na yung dalawang mag-asawa kanina na bumaba, yung may kasamang aso, andyan sila nagpapahinga sa may bench, unang bench na nadaanan natin. So malapit na tayo. Ayun, kung mapapansin nyo, doon tayo nakatayo kanina, pero pag tinignan mo dyan sa part na yan, napakataas. So once na magkamali ka rin sa part na yun, madulas ka, ma-outbalance ka, dire-diretso ka hanggang doon sa baba, paniguradong may pagkakalagyan ka sa tubig. So yan, nagpahinga rin yung mag-asawa kasi yun nga, nakakapagod umakyat, nakakahingal. Hello buddy, how are you buddy? Hello. Where is it, Market? Yep. Ganda ng aso, ang lusog. So yan nga, nagpapahinga sila ron. Pag mga ganong edad, talagang hindi nila kakayanin ng dire-diretso yung paahon, paakyat pabalik din sa parking area. Kasi dun sa may beach kanina, yun para kakita dito yung beach oh. So dun tayo galing sa may mga batuhan na yun. Tapos merong isang upuan din doon bago ka makababa. So nagpahinga rin sila doon kanina, yung mag-asawa na yan. Tapos yan, malamang nagpahinga rin sila doon kanina sa may yung merong arko doon, memorial na arko. Tapos nagpahinga ulit sila dyan. Ganda ng aso, nakakamiss mag-alaga ng aso. Ayan, diretso na rin yata sila ba pabalik. So malapit na. Yun lang, wala talaga tayong tubig na inumin. Ganda dito guys oh. Ganda ng view. So kuha muna tayo ng isa pang picture. Sayang yung pagkakataon. So ayun nga,
nasa likod na sila. Dumiretso na naglakad yung mag-asawa. And kung mapapansin nyo, may dala rin akong backpack kasi dyan nakalagay yung mga spare na battery, yung power bank, tapos yung isang camera nandiyan sa loob, tapos yung mga ibang accessories natin sa camera. Dito na tayo guys sa parking. Ito yung sasakyan natin. Check lang muna natin dito kung meron pang viewing spot dito sa kabilang side. Ayan. So dito tayo, tapos dito tayo bumaba kanina. Ayan. Dito naman sa kabila, meron dito umakyat kanina eh. May mahon dito eh, tapos kagandahan dito, yan, may table. Pwede kang magdala ng mga pagkain. Kung magpapalipas ka talaga ng oras dito, pwede kang magdala ng pagkain kahit sa lamesa. So diretso tayo doon sa dulo. Tingnan natin kung ano yung meron doon maliban sa dagat. So yun, napipigit sila. Talagang sila nasapin. Tapos nagtatag. Natin sa dulo. Ngayon, maganda ang panahon kasi isang gabi umulan na naman. Akala ko simula nung pumasok yung spring weather, tuloy-tuloy ng araw. Sa araw, biglang umulan. Hindi nasaan.
Pasalubong na naman tayo, pabalik na sila sa parking. Nag-take lang tayo ng ilang may nagpaparachute po sa tubig mismo. Parang mas maganda sa side na to, although maganda rin dun sa kabilang side yung pinuntahan natin na una, pero ito talaga napakaganda ng view niya. Lugar. Tapos dito may mga spot, may mga upuan. Meron na naman dun, dalawang tangke ng tubig yata. Hindi ko alam kung tangke ba talaga ng tubig yan. Kita mo habang nagpapahinga ka, napakasarap sa pakiramdam. Meron ditong ikot, tapos doon may tennis court. Hindi ko lang alam kung saan yung daan pababa. Pwedeng dumaan dito sa mismo boat area, kasi baka mamaya bawal. Kasi alam ko may mga membership yata itong mga to. So gusto natin pumunta doon. So, hindi ko alam kung saan yung daan. So, pwede naman siguro dito. Grabe, napakaganda ng lugar. Mayroong daan pala rito na malapit. Kaso walang parking kasi nandun na. And hindi ko sigurado kung pwede nga tayong pumunta
nandyan yung bahay mo, tas na kaharap yung veranda mo sa ganito kagandang view. Pwede naman siguro. Plano ko sana pumunta ron eh, kaso baka bawal. Pwede siguro kung gagaling sa tapos papunta ron. Kaso lang kung iikutin pa natin papunta ron, masyado na tayo mapapalayo. Tapos ang oras na ngayon 4:08 ng hapon, so pabiyahe pa tayo ng mga 1.5 oras. So abutin tayo ng dilim sa daan. So hindi na siguro tayo pumunta rin sa area na yun. At least nakita natin itong area na to. Siguro babalikan natin sa susunod. Doon naman tayo iikot kasi tapos na tayo sa kabilang side. So dito naman tayo, pero kuha na po muna ulit ng picture. Hindi lang ako makapag picture ng sarili ko na gamit yung selfie stick na may stand. Itong ginagamit ko ngayon kasi laging tumutumba sa lakas ng hangin. So hindi ako makapag take ng photo na maayos. Sigurado baka mamaya kasi may naglalaro somewhere, tapos mamaya biglang manatan yung bola eh, tamaan tayo habang naglalakad. And kung mapapansin nyo yung nakasalubong natin kanina bago tayo bumaba dito, ayun, may mga dala sila gamit panggo. So siguro babalik na tayo sa sasakyan, pero gusto ko sana pumunta rin eh, kaso ano na, medyo late na. So babalik na tayo sa parking area. So balik na tayo sa parking area. Yan, mga naglaro ng lumalamig na yung pakiramdam sa barat. Babalik na tayo sa sasakyan, tapos mabiyahe na tayo. Delikado, mamaya tamaan yung ano dun, yung naglalakad kami kasamang aso. Yun yung iniisip ko eh, baka pag doon ako dumaan papunta ron, pero sayang hindi natin mapuntahan. Gusto ko pa sana puntahan, nga lang kailangan na nating bumiyahe pabalik sa Tari. Siguro babalikan natin sa susunod. Yan, pahon na naman yung daan natin pabalik sa parking area. Siguro sa susunod hahanapin natin yung daan papunta rin sa mismo, ayun, may parking area doon sa baba. So yun yung hahanapin natin para doon na tayo magpa-park malapit. So kahit maglakad tayo dito sa area nito, natin after natin mag-ikot-ikot punta doon sa parking area. Sulit naman yung biyahe, ganda yung lugar, and yun nga, siguro mas dadalasan ko ng mag-explore ng mga
mga lugar dito malapit sa Newcastle. And isa rin yun sa mga dahilan bakit ako bumili ng SUV type na sasakyan, para kapag may gusto kang puntahan and then gusto mong mag-stay ng mas matagal sa area na pupuntahan ko, is pwede kong magdala ng maraming gamit, mga gamit pang luto, mga portable, yan, mga pagkain. Unti-unti rin ako ng pagbili ng gamit. Gusto ko rin kasi ma-experience yung camping. Di pa ako nakapag-camping dito. Nung minsan niyaya ako mag-camping, yun nga lang, hindi ako natuloy kasi yun nga, nagplano akong lumipat ng ibang lugar, ibang state, so hindi natuloy. So nung niyaya ako, umuuna ako, nasasama ako, yun nga lang, kinancel ko din kasi akala ko mapapalipat ako ng ibang state, pero hindi rin natuloy. So yun, hindi na ako nakasama sa camping sa mga Pilipino rin. Pero ang plano nung time na yun is makikisabay lang ako dun sa isang katrabaho ko dati, tapos i-add niya lang ako dun sa sa package na binayaran niya. Pero sariling tent ko siguro ang mangyayari kung natuloy, i-add niya lang ako dun sa package. Pero wala akong sariling tent pa, yun din yung isang pinaplano kong bilhin. Tapos yun nga, mga portable na gamit like lutuan, initan ng tubig, para pag pupunta nga tayo sa isang lugar, kahit mag-stay tayo ng matagal doon, may magagamit tayo. And bala ko rin lagyan yun ng yung sasakyan, yung na adjust na higaan, yung hindi naman siya foldable, siya, yung na-adjust mo siya, pwede mong pahabain, tapos pag hindi mo nagagamit pwede mong ibalik sa normal na size niya. May nakita ko online. Tapos papatungan mo na lang ng kutsyon. May nabibili rin na kutsyon na naman siya, na fold. So pag hindi mo kailangan gamitin, pwede mong i-fold. Hindi ganun laki yung space na makakain doon sa sasakyan. Nihingal ako, nabubulol talaga ako. Tapos napapansin nyo ba yun, napakalaki siguro ng na yun, ano ba yun, cruise ship ba yun, yun, pero yun mo, napakalayo na yan, pero tanong mo ba rin hanggang dito, so ibig sabihin napakalaki yan. So ayun na rin yung ating pinarkingan na area. Malapit na tayo. And talaga doon sa kabilang side na yun, yun nga lang, bitin sa oras. Pwede pa naman sana mag-stay at diretsuhin yung gusto kong puntahan kanina. Kaso nga lang, abutin tayo ng dilim sa daan. Although kaya naman mag-drive ng gabi, yun nga lang, mas mainam kasi na pumiyahe ng may liwanag pa. Mahirap na kasi baka pag pumiyahe tayo ng gabi, madilim, may encounter tayo ng mga wildlife na tumatawid sa kalsada, gaya ng kangaroo. Yan, madalas yan, madami nasasagasaan kangaroo. Ito yung isang kagandahan dito sa Australia, marami kang lugar na mapupuntahan na ganito,
Tapos libre mo lang siya mapupuntahan. Gaya ng mga beach na yan, libre yan, pwede kang maligo. Itong darating na summer, baka dalasan natin yung pag lilibot natin, lalo sa mga beach, tapos diretso tayo ligo. Nawala na yung nakatambay na mag-asawa dyan kanina. Parang mas malayo ito yung nilakad ko dito para dun sa kabilang side. Pero ito kasi hindi ganun ka tarik. Yung pababa na lang dun ang medyo mahirap akyatin pabalik. Pero dito kasi sa kabila talagang ahon. So dito nga ulit yan sa Crescent Head. Hindi ko sigurado kung part pa siya ng Kempsey, sakop siya ng Kempsey. At ang oras na nga is 4:19. So darating tayo sa bahay ng mga mag-alas 6 na siguro. And then nauuaw ako kaso wala akong tubig na dala. At ako na lang din yata nakaparada dito. Mag-isa na lang yung sasakyan ko. Kasi nga paggabi na, kaya yung iba hindi na pupunta rito. Kasi mahirap na abutan ng dilim. Pag dyan ka inabutan, mahirap na, baka may encounter ka ng mga wildlife, mga poisonous na hayop. Marami pa naman dito nun, ahas, gagamba. Sa wakas nakarating din tayo dito. Pray. So ayan guys, pabiyahe na ako pa uwi. At ang oras na is 4:26. Pero dadaan muna ako ng Coles malapit dito sa Kempsey, o yung Coles dito sa Kempsey mismo. Continue for 1 kilometer. Bibili ko ng may inom kasi nauuhaw na ako. So okay naman yung lugar, maganda, sulit yung biyahe. Ano ba yung maingay na yun? Eclipse. In 300 meters, turn left onto High Street. High Street. Take the next left onto Pacific Street. Pacific Street. Buti na lang nagdala ako ng ano, Continue for sunglass. 18 kilometers. Although luma na to, medyo nagpe-fade na, kung napapansin nyo, nagpe-fade na. Yung matino kasi naiwan ko sa trabaho ko. Buti na lang nadala ko to kasi yan, taas ng sikat ng araw, nakakasilaw, hirap mag-drive pag ganyan. Lalo ano siya, gaya niyan, pasalubong siya sa akin yung sikat ng araw. Buti na lang talaga kanina napansin ko na itong camera is hindi nakaset sa 360 degree. So nung papunta pala ako dito, hindi ko alam kung saan nakatutok yung camera, yung lens. Kung dito ba sa loob ng kotse o dun sa harapan. Kung akala ko
nakarating ako dun sa Crescent Head mismo. Akala ko nakaset na siya ng 360 degree. Yun pala hindi. So nung pababa ako dun sa beach kanina, akala ko nakahanan yung buong area. Hindi pala. So malalaman ko yan pag edit ko. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa town center nitong Kempsey. And andito yata yung Coles. So dito tayo nagparking. Kasi dun sa main road wala akong makitang parking na available. And mukhang hindi yata pwede magpark along the road. Kaya dito tayo nagpark. So bibili lang tayo na may inom. So ito palang basement, parking area pala ng Coles. Pwede pala mag-park dito. Hindi ko lang alam kung saan yung pinaka-entrance. Kasi exit yata to. Yan, Coles. Cinema Shops Coles. So dito tayo aakyat. Nagulat naman ako doon, biglang lumabas. Nagulat ako doon, biglang lumabas. Welcome to Goings Kempsey Central. Yan, elevator tayo. Tayo sa level 1. Tapos close. First floor, hindi pala magbubukas ng sadya. Pipindutin mo pala. Oh, ano yung nangyari? Hindi naman pala umakyat, gago. Hindi pala umakyat, gago. Ito na pala yun, Coles shop. Akala ko ground floor pa lang to. Tapos first floor yung ano, yung Coles shop nga. Tapos second floor cinema. Hindi naman pala umakyat, walang hiyan eh. Kala ko talaga ground floor pa lang. $246. So $3 ang isa. So dito na lang tayo. Powerade pala to. Kala ko Gatorade. So kuha lang tayo ng dalawa. Tapos kuha rin tayo ng mga ngata natin habang nagda-drive. Although meron naman akong almond doon. Yun yung kinangata ko kanina nung papunta pa lang ako. Pero bibili tayo ng ibang mga ngata. $247. Nakasave tayo ng $3 kung ito yung kukunin natin dalawa. So hindi pa tayo nakatikim nito. Spicy. So tatry natin. Dalawa na ikukunin natin para makasave tayo. Tapos yung isa sa bahay na natin kakainin. Kasi baka yung isa hindi natin maubos habang nagbabiyahe tayo. So magbabayad na tayo. Okay. Ito pala, may ano. CR pala muna ako. Kaso, paano hawakan ito ano?
So didiretso na tayong uuwi. Kasi nakabili na tayo ng inumin natin and mga ngata habang nasa biyahe. Tapos nakapag CR na rin tayo. Humihingi muna ako bago lumabas ng Coles. So dire-diretso na yung biyahe natin. So ayan guys, inabot na tayo ng dilim. At ang oras na is 6:21. At ang estimated time arrival natin sa Tari is 19 minutes pa. So sinindi ko lang saglit yung ilaw dito sa ating ceiling para makita nyo ako sa video. And then nga, inabot na tayo ng dilim. At kakapagod din talaga magmaneho. So 1.5 hour na biyahe. Nakapagod na rin. Paano pa kaya yung mga long driving? 4 hours, 5 hours na biyahe. Sobrang nakakapagod. So yan, 18 minutes pa bago makarating ng Trari. So yan guys, nakarating na tayo ng bahay at ang oras na ay 6:41. Ayun, buti na lang safe tayo nakarating. Wala naging aberya. And maraming salamat sa taas. And maraming salamat din sa inyong panonood guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And muli, Kuya Ray. See you on the next one. Bye!